I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my home forevermore. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page white and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair. Where the angels are watching, is my name written there? Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Magandang gabi mga kapatid. Medyo nahuli tayo sa pagsisimula. Nawili po ako doon sa pakikinig doon sa Senate session po. Ano po? Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ay Martes po ng
gabi ngayon na medyo tagulan. Nagsimula na po ang ating tagulan po mga kapatid, mga kaibigan. So mag-ingat po tayo sa mga mabababang mga lugar na maaaring bahin o kaya sa mga lugar na may panganib ng landslide dahil nga po sa tagulan. So ingat lang po tayo mga kapatid. Pero wala namang masama sa tagulan dahil nawawala po yung init na ating naramdaman sa nakarang dalang buwan. Ano po? Lahat ng bagay may pros and cons. Maganda po yung tagulan. At the same time, meron din hindi maganda sa tagulan. Maganda rin tag-araw, pero at the same time, meron din hindi maganda sa tag-araw. So binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa ating pag-aaral po sa Facebook. Ito po mga lahat ng ating mga live videos. Ito po ay ina-upload sa YouTube. Doon po sa aming account, Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang YouTube account. Lahat po ng live videos dito po sa Facebook, inililipat po doon. Precisely dahil po dito sa Facebook, 30 days, dinidelete nila po yung mga Facebook live videos. Ano po. So, binabati natin ang ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga kakabsat. Na ibang garabi, kada kayo aming kakabsat. Ang ating mga katugangan sa may Bicol Region, Diyos marahay na bangki sa Indugabos. At sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayon amin. At siyempre, galing po sa amin, dito sa lupay ng mga Kapampangan, ano po, may pabingi, kaya ko nga. Ang ating pong tutunghayan at pag-aaralan po sa gabing ito ay isang bahagi na makikita natin sa ikalawang kabanata ng aklat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ang aklat na ito, ang sulat na ito, ay patungkol po sa limitasyon ng kautusan ni Moises na ito po'y natapos sa pagdating ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. At itinuturo po ni Pablo na wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Nagkaroon po ng controversy tungkol sa mga bagay na ito. Dahil nga po sa mga ibang mga Hudyong naging mga Kristiyano, ay pinipilit po nila at tinuturo na ang mga hentil ay kinakailangan silang sumunod sa kautusan ni Moises para po sila ay maligtas. Yun po ay isang controversial issue ng mga panahon na yun. Sa mga kapatid, itong mga issues na kasalukuyang panahon, whatever the issues are, that's normal. Another meaning normal, it happens. Nangyayari. Sa panahon po ng mga apostles, itong controversy regarding the law of Moses ay nandoon. At ito'y kanilang pinag-aralan sa pagtumoy po ng Banal na Espiritu. In Acts chapter 15. Basahin po natin ang unang talata. May ilang taong dumating mula sa Judea na nagtuturo sa magkapatid, maliban na kayo'y tuliin, ayon sa kaugalan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Doon po sa ikalima. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi ng sekta ng mga Pariseo ay tumayo at nagsabi, kailangan sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. So yun ay isang controversy, yun ay isang issue. Hindi natin nilalagay sa ilalim ng taguan ng issue. We study it. Yun po ang normal. We study it. At tignan po natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. So yun ang issue ng panahon na yun. Na yung mga Judaizers o yung mga Kristiyanong, mga Hudyo naging Kristiyano, ipinipilit po nila na ang mga Gentiles ay kailangan tuliin at sumunod sa kautusan ni Moises para sila maligtas. May pagkakaiba sa ganitong paraan.
Yung mga Hudyo na taga-Israel, ang kailang pambansang kautusan ay ang kautusan ni Moises. Yun ang kailang national law. So, kailangan silang sumunod doon dahil yun ang kailang pambansang kautusan. Kung Kristiyano ka, kailangan sumunod doon. Hindi ko pa kayo maligtas. Dahil yun lang kautusan na humihinal sa lupain na yun. Pero outside ng Israel, the Gentiles, wala silang responsibilidad ng gano'n. Dahil di naman nila pambansang kautusan nyo. May pagkakaiba yung dalawa, di ba? So dito po sa Galatians chapter 2, 11 to 14, ang pangyayari po rito, si Apostle Peter ay nakikisalo at nakikisama sa mga kapatid na mga hintil. Which is good. Yun ang dapat. Sapagkat alam niya yun. Alam niya yung katotohanan tungkol sa bagay na yun. Pero nang dumating ang grupo ni Santiago, naggaling po ng mga Hudyo, nagbago siya. He compromised. Ibig sabihin, pag sinabi natin yung compromised, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Then you compromised. Hindi niya pinagtanggol yung mga Gentiles sa mga kay Santiago at yung kasama niya mga Hudyo. Ito tama dahil alam ko yung katotohanan na yung mga Hentil at mga Hudyo, sila pareho lang sa harapan ng Diyos. Wala silang pagkakaiba. Dahil siya unang nakakaalam noon, mga kapatid. Maalala po natin sa Matthew chapter 16. Dito po sa verse 19. Ito ay ginawang kapaniniwala ng mga kaibigan nating nakagisnan pananampalataya na si Apostle Peter ay may malaking susi sa langit. Hindi yun. Sa verse 19 ng 16, ng Matthew, at ito ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So meron po sinabing bibigay ko ang susi ng kaharian sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Meron ba siyang literal na susi? Wala. Ito po ay isang talinhaga. It's a metaphor. In other words, ang ibig sabihin ng Panginoon, nang sabihin ito ng Panginoon kay Apostle Peter, at that time, hindi pa siya apostle, ang ibig, ikaw magbubukas ng kaharian. In other words, siya ang mangunguna sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hentil at gayon din sa mga Hudyo. So, nauna yung mga Hudyo sa Acts chapter 2. O paano yung mga Gentiles? Makikita ninyo, merong prejudice sa mga Jews sa mga Gentiles dahil hindi sila tuloy. At itinuturo silang marumi ng mga Hudyo. So, nauna yung pinapangaral ng Ebanghelyo, ipinapangaral lamang sa mga Hudyo. Bilang katunayan, nung nagkaroon po ng pag-uusig sa panahon ni Esteban at siya pinatay, nagkaroon ng pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at ang mga kapatid ay nagsipangalat maliban lamang sa mga apostol. Basahin natin. Ito po sa Gawa, chapter 8. Ano po? Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na pinapangaral ang salita. Sila po ay nakapaglakbay sa maraming lugar. Kung ating pong susundin ang kailang paglalakbay, at pumunta tayo sa Acts chapter 11 verse 19, ito ating mababasa. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Stephen ay naglakbay hanggang sa Phoenicia o sa northern part ng Canaan, sa Cyprus sa isang isla, at sa Antioquia ng Syria. So yun ang dinatnan nila. Pero pasinin nyo, sabi nito, kanino nila ipinangaral na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Diyos, ay meron silang prejudice. Sa kanila, yung mga Gentiles ay wala silang karapatan sa Ebanghelyo. So kinakailangang ipakita ng Diyos sa pamagitan ng isang himala
na mga Gentiles ay tinanggap na rin sa kaharian kung sila susunod sa Ebanghelyo. Ang totoo niya, pinatawag ni Cornelius si Apostle Peter. Kaya nga, siyang may susi. Siyang nagbukas ng kaharian sa mga Hudyo. Siya rin nagbukas ng kaharian sa mga Gentiles. Dito po sa Acts chapter 10, 9-16, dito natin makikita by inference na yung mga Hudyo ay may mga panahon ng panalangin. Under the law of Moses. Meron silang panahon ng panalangin. At dito po sa Acts chapter 10, 9-16, ito yung katanghaliang tapat. Ito yung oras ng panalangin. Basahin natin. Ito po. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6 o 12 noon, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay makyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang iniahanda nila ito na walang silang malay. At nakita niya bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa. Tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa impapawid. So ito lahat ng mga hayop, kasama na yung mga hayop na ipinagbabawal kainin sa ilalim ng kautusan ni Moises. Dumating sa kanyang isang tinig, tumindig ka Pedro, at magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karamaldumal. May yung mga pinakitang mga hayop ay marumi. Ayon sa kautusan ni Moises, hindi kinakain ng mga Hudyo. Muling dumating sa kanya yung tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nililis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito yung nangyari 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitayang kanyang nakita, biglang dumating ang mga tao sinugo ni Cornelio na may pagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. So ito po ay isang pangitayang na nakita ni Apostle Peter, pero nung panahon na yun, hindi pa niya kaagad naunawaan kung ano yung kahulugan ng pangitayang. Dahil hindi naman ipiniliwanag ng tinig kung anong ibig sabihin. No? So later on, sa kanyang pagmumuni-muni, naunawaan ni Apostle Peter kung anong kahulugan. No? Kung sa Gawa chapter 10, verse 34, nalaman niya, napagtanto niya ang kahulugan ng pangitayang. Ano yun? Na walang kinikiling ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Basahin po natin. Sa Gawa chapter 10, verse 34. Samantalang nagsalita si Pedro kanya sinabi, tunay ngang nangunawaan ko yung pangitayang na pinakita sa kanya na walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, in other words, bawat bansa, Jews or Gentiles, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kadugod-dugod sa kanya. So, siyang unang nakaalam, mga kapatid, siyang unang nakabatid sa pamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo na yung mga hentil at mga Hudyo ay pareho may karapatan sa kaharian ng langit kung sila'y susunod sa katwiran ng Diyos. So, alam ni Pedro yun. Siyang unang nakaalam no. At sa katunayan, lulundag tayo sa chapter 15, nung nagkaroon po ng controversy na ipinisinusulong ng mga Judaizers na yung mga Gentiles ay kailangan magpatuloy ayon sa kautusan ni Moises at kailangan sundin ng kautusan ni Moises para sila'y maligtas, siya ay nagpaliwanag at ipinaliwanag niya kung ano ang katotohanan hinggil sa mga Gentiles. Basahin po natin. So tingnan niya siya, Apostle Peter yan, mga kapatid, alam niya ang katotohanan tungkol sa issue na ito between the Gentiles and the Jews. Alam niya. Dahil ipinabatid sa kanya ng Diyos. Sa Acts 15, 7-11, 7-11, ano? Pagkatapos na marinig ng talakayan, tumindig si Pedro. At sinabi sa kanila, Maginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig, siya ang tagapagbukas
ay mapakinggan ang mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay manampalataya. At ang Diyos na nakaalam ng puso ng tao ay nagpatutungo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin, yung Holy Spirit Baptism, sa Acts chapter 2. Na tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kanya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga lagad na kahit ang mga ninuno ni tayo hindi na kayang dalhin? In other words, wala ni isa sa kanila ang nakasunod sa kausan ni Moises. So, argument ni Pedro, bakit natin ipasusunod isang bagay na tayo mismo ay di natin nasunod? Ganyan. Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus na tulad naman nila. So, di tayo maliligtas sa kausan ni Moises, ni Pedro, kundi sa biyaya, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Alam ni Pedro yun. At naintindihan ni Pedro yun. So, alam ni Apostle Peter ang katotohanan. So, paano may papaliwanag nung sa aplikasyon ng katotohanan na ito ay hindi niya nagawa yung nararapat? Hindi niya nagawa yung nararapat, yung alam niyang tama. Tignan niyo, balik tayo sa Galacia. Di ba dapat nanindigan siya sa katotohanan kay James at sa mga kapatid na galing sa Jerusalem, ito yung mga Hudyo, para mapatunayan niya kung ano yung katotohanan sa issue na ito? Di ba dapat nanindigan siya? Na ako mismo ang nagsabi at sa akin bibig mismo nangyari ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hentil. Hindi ba dapat yun ang kanyang paninindigan, mga kapatid? Pero basahin natin ng Galatians chapter 2. Ano nangyari kay Apostle Peter? He compromised. Hindi niya pininindigan ang totoo. Basahin natin. Ulitin natin basahin ang ating pangunahing talata. Ngunit, sa Galatia 2:11 to 14, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, na isang lugar na mga hentil, sumulungat ako sa kanya ng mukhahan sapagkat si nahatulang magkasala. So yung katuruan na si Apostle Peter was the first pope is false. Dahil parang lumilitaw dito, si Pablo na pinakahuling apostol ay sinalungat niya si Apostle Peter na hindi po nagpapakita ng autoridad ni Pedro. Hindi mo magagawa yun kung gano'n. Kung siya po siya yung nakakataas kay Pablo. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at tumiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutukoy kanya. Ito yung tinatawag natin compromise. Ibig sabihin, dapat dito, patuloy lang siya sa pagkikisalo sa mga kapatid na hentil. Bakit? Dahil wala namang problema yan sa harapan ng Diyos. Ang mga hentil at mga Hudyo ay wala nang hentil, wala nang Hudyo. Ano na natira? Kristiyano lang. So hindi na tinitignan ng Diyos kung ikay hentil o kay Hudyo. Ang mahalaga sa Diyos kung ikay susunod sa Ebanghelyo. Di ba dapat nanindigan siya? Pero hindi siya nanindigan eh. Umiwalay siya. He compromised. Umiwalay siya sa mga hentil na mga kapatid na natatakot sa pangkat ng pagtuturi. And this is our point. But why did they compromise? Because of his fear of the Jews. So isang dahilan ng compromise is fear. Fear of the Jews. Sa modernong aplikasyon, maraming tayong takot kaya we compromise. Takot tayo mawalan ng influence sa mga kapatid, o takot tayo mawalan ng pakinabang in terms of support. That is why we compromise na hindi dapat. Kinakailangan tayong manindigan sa katotohanan. Yun ang dapat. Kung manganal ka, kaya ordinary miyembro ka, that's the point. That's our obligation, di ba? Si Pedro, hindi niya nagawa yun. At what was the result? Because of his compromise,
The others also compromised. Tingnan nyo, dito sa verse 13. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kailang pagkukunwari. So in other words, nag-compromise na rin sila. Umabali na rin sila sa mga Hentil. Kung ano ang pakiramdam ng kapatid ng mga Hentil pag ginawa nila? Alam naman ng katotohanan na hindi maliligtas sa pamagitan ng kautusan ni Moises, kundi sa pamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng Diyos, si kaliligtas. Papasinin po natin, pagka pinag-uusapan ng katotohanan, pag pinag-uusapan ni Kristo, there is no compromise. Bawal po yun. Christ did not compromise. I-offer ni Satanas kay sa ating Panginoon. No siya tinutokso ni Satanas. Dito sa Matthew chapter 4 verse 10, ano sabi niya ng ating Panginoon kay Satanas? Did he compromise? Basahin po natin. Sa verse 9. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito, ibibigay ko sa iyo, lahat ng kaharian. Kung ikay magpapatirapat, sasamba sa akin. If you compromise, at ginawa niya yon, palagay niya, bibigyan ni Satanas ng mga kaharian. Na nagsisinungaling si Satanas. Lahat ng kaharian, hindi sa kanya, kundi sa Panginoon. Di ba? Ang sagot ng Panginoon, he did not compromise. Sinabi niya kung ano yung totoo. Samagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas. Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos at siya lamang yung paglilingkuran. Did Christ compromise? You know, he did not. He stood for the truth. Ng Diyos lamang ang dapat paglingkuran. Whatever was the benefit, o ano ba yung pakinabang tatanggapin ng Panginoon, he rejected. Nireject na yan. Because he will compromise the truth. Di ba? So, pinakita nito ng Panginoon, he stood for the truth. He did not compromise. Dito rin po sa Revelation chapter 3 verse 10. Yung 7 iglesia sa Asia Minor, 7 iba't ibang katangian ng kongregasyon. May mga nag-compromise. Definitely meron. Dito po sa Apocalypse chapter 3 verse 10, ito po makikita natin. Ito po sa iglesia ng Philadelphia. Ang Philadelphia ay dalawang salita. Adelpho meaning brother, Philip, Hileo meaning love. So, the city of brotherly love. Philadelphia. Verse 10. Sapagkat tinapad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ng mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. They did not compromise. Sila po ay papasok sa kapigatihan dahil sa kailang pananampalataya. They stood for the faith. They did not compromise. So yung iglesyang yon at Philadelphia, they stood for the truth. Eventually, sila ay namatay. Alam po natin yan. Yung mga those who did not compromise, na lumaban sila doon sa emperor worship, they were killed. They were persecuted and eventually killed. Pero they did not compromise. Ang compromise na pwedeng gawin ng isang iglesia noon ay, okay, sasamba kami sa emperor, sasamba rin kami sa Diyos. They will compromise po yun. Pero in compromise, ang ibig sabihin ng compromise, alam mo yung mali, pero pinababayaan mo lang. You do not do something against it. You do not oppose it. Hindi mo siya nilalabanan. Hindi ka lang nagsasalita. That's compromise. Dito po sa iglesia po sa Thyatira, dito sa Revelation chapter 2 verse 19. Ito yung example ng isang compromising church. Dito, mayroong mga maling aral, pero pinababayaan lang nila. Hindi nila nilalabanan yung mga maling aral na yun sa gitna nila. At isang bagay na ayaw ng Panginoon. Dito sa Apocalypse, chapter 2, verse 19. Nanahimik lang sila. Alam ko ang iyong magawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya,
Sa Thyatira po ito na po. At ang iyong mga uling gawa ay higit kaysa sa mga nauna, ngunit, ito hindi ko gusto sa laban sa iyo. So may mga mabuting bagay silang ginagawa. Basically na, basahin natin. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod, pagtitiis. At ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. So sila po ay lumalago sa pananampalataya. Pero may isang bagay na ayaw ng Diyos sa kanila. Ngunit ito ang hindi ko gusto sa laban sa niya. Pinahintulutan mo ang babae si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na propeta at ang kanyang tinuturuan at nililing lang nila ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inyandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niya magsisi sa kanyang pakikiapid. Hindi po ito literal na pakikiapid. Ito yung pakikiapid sa harap. It's compromise. Ito yung laban sa iglesia na nasa Thyatira, Thyatira. Ganyan din po ang iglesia sa Pergamos. Dito po sa verse 14, Revelation 14, Revelation chapter 2. Subalit meron akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat meron ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain siya ng mga bagay na niyandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Gayun din naman, mayroong kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya't magsisi ka, kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmayin ko sila ng tabak na aking bibig. Ito yung dalawang iglesyang ito, they were compromising church. Merong mali sa gitna nila, pero hindi sila nagsasalita laban sa mali yun. On the other hand, pag tinignan po natin yung mga tapat na mga kapatid sa Bagong Tipan, they did not compromise. Kahit nakataya ang mga buhay nila, they did not compromise. They stood for the truth. They tumindig sa totohanan. They did not compromise. Dito si Stephen, o si Esteban, o Stephen, kung ano po yung confusing po yun. May sabi na Stephen, may sabi Steven. Siguro Stephen kasi sa Tagalog Esteban eh. Dito po sa Gawa, chapter 7, si Stephen ay tinrace po niya ang kasaysayan ng pagliligtas hanggang sa panahon ng ating Panginoon at sinabi niya sa mga kausap niya mga Hudyo na sila'y katulad naman ng kailang mga ninuno kanya na hindi tuloy kanya. Hindi tuloy ang kanilang puso't mga tainga. In other words, may nakatakip. Kasi pag tinutuli, may inaalis. Pag hindi ka tuli, nakatakip. Kanya. Kayong matitigas ang ulo. Sa Acts chapter 7:51 to verse 60. Kayong matitigas ang ulo at hindi tuloy ang puso't mga tainga. Kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung anong ginawa ng inyong mga ninuno, ay kayo din ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpahayag noon una tungkol sa pagdating ng matuwid. At ngayon kayo naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamontay tao. Kayo tumanggap ng kautusan ayon sa pangasiwa ng mga anghel at hindi nito tinupad. Nang marinig nila ang bagay na ito, sila'y nagalit at nangalit ang kailang mangipin laban kay Esteban. Ngunit siya, paribasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niyang ang kalalatihan ng Diyos at si Jesus nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit siya'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw na malakas at sama-samang sinugod siya. At siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata ng pangalan ni Saulo. Habang binabato nila si Esteban ay nanalangin siya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw na malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Did he compromise? Ang nakataya doon ay kanyang buhay. He did not compromise. Pagdating po sa Book of Revelation, which is just about the persecution of the Christians under the Romans.
because of their refusal to worship the emperor. They were persecuted and killed. Sila pinatay. Did they compromise? Simple lang po yan. Sasabihin lang nila, huwag sumamba kayo sa emperor. At pag sumamba yung mga Kristiyano sa emperor, hindi na sila papatayin. Their lives will be spared. Pero ginawa ba nila yun? They did not compromise. Sila pa rin sumamba sa tunay na Diyos. Despite the threat of death. Dito po sa Apocalypse chapter 20, ito ay mga taong who did not compromise. May mga kapatid na gano'n. Huwag na natin pag-usapan. You cannot ignore a difference. Kailangan mong pag-aralan. Especially if it is a matter of doctrine. Ito'y lumalabag sa aral ng ating Panginoon. You have to study. You have to stand for what is the truth. Di ba? Sa Apocalypse chapter 20, verse 4, nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang umato. Nakita ko rin namang kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila nabuhay, tagharing kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. They were victorious with Christ. Ano ang ibig sabihin? Did they compromise? Doon sa Revelation 12, sinukat nila yung templo at sakto. Hindi templo sinukat nila. Ang pananampalataya nila sinukat at sila sakto ngayon. They did not compromise. Di ba mga batid? Si Apostle Paul did not compromise. May sulat siya na sinasabi niya, ito yung mga panganib na aking dinanas dahil sa aking patutuo kay Kristo. Pero, did he compromise? Hindi. He did not compromise. Dahil sa kanyang valedictory speech, nasulat niya. Sa kanyang valedictory, na nagpapaalala siya. Sa 2 Timothy chapter 4, ito ang sabi ni Apostle Paul. Did he compromise? Sa verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pagkikila. I have fought the good fight. Natapos ko na ang takbuhin. I have finished the race. At iningatan ko ang pananampalataya. I have kept the faith. He did not compromise. Pinaglaban niya ng isang mabuting pakikilaban ang katotohanan. When we compromise, we do not fight. Tayo nananahimik. Kuminsan, we are fence-sitters. Ano yan? Ikaw'y nasa gitna. You are not standing for something. Nasa gitna ka lang. May mga pagkakataon na kausap mo siya, okay, tama yan, Brad. Pag may iba yung kausap niya, tama yan rin yan, ganyan. Ano yun? Parang tama. Pag mayroong difference, either both are wrong or one is correct and the other is right. Pero they cannot be both right. They can be both wrong, but they cannot be both right. Di ba? Ganun talaga yun. Controversy, ganun talaga yun. Whatever it's controversy, political controversy, religious controversy, ganun talaga yun. Yung nasa gitna, they compromise. Well, they do not stand for something. Yun na po sa Jude verse 3. Basahin na sa Jude verse 3 na po. Sabi nito, iti utos sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi lang po sa mga elders or preachers, yung mga merong influence sa loob ng local church, hindi lang sila eh. Basahin natin. Mga minamahal, samantala ako'y lubusan nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating kaligtasan. Natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang panampalataya na minsan ang binigay sa mga banal. There's no compromise there. Paglaban ng masikap kanya.
Tayo ba yung mga mahilig sa away? Hindi naman. We are peacemakers. But we cannot compromise. Hindi rin tayo pinaggagalingan ng kaguluhan. Tandaan po natin, the one who is causing the problem is the one who is teaching error. Ganun naman palagi yun. That's always the case. It is not the one who is standing for the truth who is causing the problem. Hindi yun. The one who is teaching error is the one causing the trouble. Ganun talaga yun palagi. Binabaliktad nila kung minsan. Yung naninindigan sa katotohanan ng sinasabing nanggugulo. Hindi yung nagsimula ng mali, yan ang nanggugulo. That caused the division. There's a controversy in church benevolence. Sino nag-start ng gulo? Those who were proposed that the local church from its treasury may help needy non-Christians. Sino nagsimula ng problema? Hindi yung mga kapatid na nananatili sa salita ng Diyos. Ng local church from its church treasury may only help needy saints. Yun ang totoo. Yung isa, dinagdagan niya. May help needy saints as well as needy non-saints. Sino nagsimula ng gulo? Yung na tumitindi sa katotohanan o yung nag-introduce ng mali? Siyempre, nag-introduce ng mali. So, ang controversy, they need patience. We need patience to study it. Totoo yun. Hindi tayo basta-basta tira ng tira, basta tira ng tira. Hindi naman eh. You have to learn patience. You have to study it. Kahit yung pag-aralan mo doon sa taong hindi ka sumasang-ayon sa tinuturo niya na mali. Ganun pa rin yan. But there is an end for patience. Kasi everything has its proper perspective. Kung your patience will contribute to compromise, putulin mo na yung patience mo. Enough is enough. But we cannot have a perpetual patience, mga kapatid, with regards to controversy or issues. Dito po sa Titus chapter 3, basahin po natin. Pagka meron ba tayong pagkakaiba, iwalay ka agad. Hindi naman. Sabi nga, we have to have patience. There should be an openness for study. Pero pag ipinipilit po natin yon, when we forced it, when we continue to teach it, knowing it will cause trouble, there's no patience anymore. That's trouble. Trouble na. Problema na yun. Sa Titus chapter 3, basahin po natin. Verse 10, ang taong lumilikha ng pagkababahagi pagkatapos ng una at kalawang pagsamay ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na inaatulan niya ang kanyang sarili kanya. So there's a limit to patience, di ba? You cannot be eternally patient sa isang bagay na alam natin hindi tama o mali. Yes, we give opportunity for a study, for an open study of any controversy or issue. Correct. But there's an end to patience. Kahit ang Panginoon, even God has an end for His patience. And that will come when He comes again to judge the living and the dead. That's the end of His patience. Ngayon, meron pa siyang pasensya. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. But there will be an end to that patience. At dating sa judgment day. So, ang makikita natin in any issue or controversy that we cannot prevent. There will always be issues and controversies among the people of God. That was true in the Old Testament. It's true in the New Testament. It's true today. There will be issues, controversy among brethren. So ang ating magandang gawin, you should be open-minded, yes, and make the scriptures as our standard, not human opinion, but the Word of God. Doon tayo. Hindi tayo tumitingin. Hindi tayo tumitingin sa tao. Tumitingin tayo sa aral. In other words, kahit sino pa yung tao, kung nagtuturo siya ng mali, we cannot compromise. To compromise is tantamount to cowardice.
When you compromise, you fear. Tingnan mo si Papa Pedro. Why did he compromise? Because of his fear. Natatakot siya. Saan po pa pupunta yung mga natatakot? Saan ba yung pupunta yung mga hindi tumitindig sa pananampalataya? Sabi nga ng Panginoon, let him who has ears hear. Meron tayong tenga, meron tayong pagkaunawa. Kailangan natin gamitin, sabi ng Panginoon. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan at isabihin natin, wala namang problema eh. When there is a problem. Kung walang problema, walang sapin. When there is no fire, there is no smoke. But when there is a continuing discussion, continuing disagreement, there's a problem. Definitely, siyempre naman. Bakit naman kasi magkakaroon ng pag-uusap kung wala kang problema? Paano mo sasabi, magkaisa naman tayo. Tayo, hindi ba yung tinuturo nyo? Imposible naman yata tayo, mga kapatid. Kaya nga po, yun ang nararapat nating gawin. Isa lang ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin Panginoon ang tao, whoever he is, however influential or powerful. Ang Panginoon po natin ay isa lang. Dahil nakasulat po sa Biblia, there is one Lord. Bisa yun lang ating Panginoon, yun lang ating susundin. Sabi nga po ng Panginoon 6:46, why do you call me Lord and does not do what I say? So hindi yung mahalaga yung iniisip mo, hindi mahalaga yung sinasabi mo, ang mahalaga yung sinasabi ng Panginoon. Hindi mahalaga yung iniisip natin, hindi mahalaga yung sinasabi natin, galing lang sa ating sariling kaisipan. Ang mahalaga yung sinasabi ng Panginoon. So ito po ang ating pag-aasa sa gabing ito. They cannot compromise. When we compromise the truth, we compromise our souls. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga sugin natin, ano po? Si Brother Lenny Torreliza, na ibang garabi, kadakayamin, kakabsat. Ronald Molina, good evening bros and sister watching from May Kawayan, Bulacan. Liaka Colis, good evening Brother Lordy sa lahat na nanonood ngayon. God bless po. To God be the glory. Amen. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat. Yan. Joseph Sonorio, good evening po sa lahat from Iriga City, Church of Christ. O sa Iriga pala yan, sa may Camarines Sur, ano po. Oljano Campo, good evening po. Sana gumaling lang po yung kanyang operasyon. Bilmar J. Mark, taga Sapang Palay, good evening po. Ibanez Senior Sani, good evening, brethren. I am cordially inviting everyone to come and join us in our gospel meeting here in Camiling, Tarlac, with 3 lessons to be shared by Brother Donny Arcega, Brother Idiap Jr., and yours truly, mga kapatid. June 12, 2025, yun po Independence Day natin. L. Gabriel Foss, good evening. Rafael Ortiz, good evening po, Brad, sa mga kapatid. God bless po. Tapos, Rahim Arguelles, Ronald Molina, good evening, Brad. Buboy, yan. Naging Arguelles, good evening, mga kapatid. At saka si Nida Villamin, good evening to all. So, ito po ang ating mga yung iba, hindi bumati. Pero, lito lang ang lali. Mabul po. Gandang gabi po sa lahat. Isa, iba nauhuling bumati. Thank you po sa inyo mga pagbati. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the right will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary.
We'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse your soldiers brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go on, go on, the armor God has given you, and in His strength until the end endure. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God is for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honored be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, no Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and color streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. Work, for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work, for the night is coming, when man's work is done. Work, for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming, when man works no more. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. Tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa bukas, looban ng Panginoon, ay meron tayong muling pag-aaral sa po sa araw ng Biyernes. Ano po? Yun ang ating schedule po sa ating pangalan po sa Facebook. So, umpisa na po yung tagulan. Medyo dadalang na po yung mga pag-aaral niyan sa gospel meeting. Hindi po naging marami sa taon na ito at as far as I'm concerned po. Sa ibang mga lugar, marami silang gospel meeting. Kaya sa ating lugar sa malapit-lapit, hindi po ganun kadalas ang mga gospel meeting. Sa Independence Day, may dalawang sabay po yan, sa may Limay Bataan, saka sa may Kamiling Tarlac. Sana basta totoo ang sinasabi, tayo po ay sumasangayon dyan. Pag hindi na katotohanan, yun ang problema. So, itong pag-aaral po natin
Ito yung problema yan. Yung compromise has been a problem through the years. Ito yung mga hindi mo alam kung ano yung paninindigan. Kausap mo, sasakay sa'yo. Pag iba kausap, sumasakay sa kausap niya. Hindi nila naunawakan yung kailang pananaw sa mga bagay-bagay. When you understand what you believe in, walang problema yan. Kaya kailangan ng sususing pag-aaral sa salita ng Diyos. So, para maintindihan mo siya, you can stand for it, you can fight it, for it, you can contend for it. Hindi yung pupunta kayo sa lugar, tapos makakatagpo kayo ng mga kapatid na hindi parehong pananampalataya, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Ay, hindi pwede yan. Especially kung ikaw isang mangaral. Dapat handa ka sa pagsagot ng mga bagay ng ating pinaniniwalaan. So tayo po'y manalangin, mambanan. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong muli binigay sa amin. Isa lang po ang aming dinadalayan sa gabing ito na sana'y manindigan po ang bawat sa amin sa totohanan at ipaglaban na masikap ang pananampalataya minsan at magpakailaman binigay sa amin ng Diyos. Huwag nawang umiral sa amin ng espiritu ng karawagan na kami po ay makikipag-compromise. Pero kayo po tumindig at manindigan kung ano yung katotohanan sapagkat nalalaman namin na ang kainatnan ng aming buhay ay nakasalalay doon sa paninindigan sa katotohanan at sa pagsunod nito. Dinadalayan natin ang mga kapatid na naninindigan sa totohanan na ako'y dumami po ang kailang bilang. Dinadalayan din po namin mga kapatid na may karawagan na sana magising sila sa kanong kalagayan at panindigan sila sa kung anong totohanan. Patawahan niyo kami, O Diyos, sa mga pagkakasala. Tinitanggap po namin yun, O Diyos, na kami nagkakamali. Dinadalayan na lahat ng mga kapatid na may sakit. Sana sila yung magkaroon ng kagalingan. Kung wala ng kagalingan, ay magkaroon silang katatagan, tanggapin ang kanilang kalagayan. Ang nalalaman namin ay lahat ng magtipan samantala lamang. At ang mahalaga yung pinangako niyo sa buhay na walang hanggan sa langit magpakailanman. Dinadalayan po namin ang pamahalan namin na sana'y magkaroon ng karunungan ng mga namamahala sa amin upang maging matiwasay at mapayapa ang aming bayan. Magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo may ini sa dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. So, mag-ingat po tayo. God bless.